Tulad nga po nung sa Bible, yung babaeng 12 taon nang dinudugo, ang lubos niya pong panalalig sa Ama na mahawakan lang po niya ang laylayan ng damit ng Panginoong Hesukristo ay gagaling po siya. Yun po ay ang kanya lubos na pananalig, pagtitiwala sa Ama, ang kagalingan po ay pinagkalob sa kanya. Kaya po kayong mga, lahat po tayo, kung ano naman po yung ating ninanais at dinudulog sa Ama ng taimtim sa ating puso, ang pananalig at pagtitiwala po sa Kanya ipagkakalob sa atin. Ngayon po, bago po natin simulan yung ating tema na tatalakayin, ang kapatid po nating si Ana Libunso ay maghahandog ng isang awitin. Palakpakan po natin siya. Sa mapagpalang umaga sa tanghali. Tabuhay po ba ang Diyos? Nakapagpahinga na po ba kayo? Hindi na po ba kayo hinihingal? Tunay nga pong buhay ang ating Panginoon. Ang tema po ng ating mahal kapatid ay pananalig. Tama po ba? Sapagkat hindi po ako gasinong nakarinig doon sa lugar ng mga choir. Pananalig. Napakahirap makuha ng pananalig na yan. Subalit, walang imposible sa Diyos sapagkat ito ay isang biyaya. Amen po ba yon? Isang biyaya na bumumula sa ating Panginoon. Amen po ba yon? Na kung tuwirang mananalig ang bawat isa nga po ay tuwirang makakamit ng biyaya na magmumula sa ating Panginoon. Amen? Marahil sa ganang ako po, sa pagdinilay ko lamang po, kaya patuloy ang pahintulot ng mga pagdalisay sa akin. Sapagkat wala pong maililihim nga po sa ating Panginoon. Patid pa niya na may kulang pa. Kaya patuloy na dinadalisay upang sa gayon ay mas lumalim pa ang aking pananalig at pananampalataya sa ating Panginoon. Nang sa gayon ay tuwirang makilala ko siya ng lubos. Amen! Subalit sa bawat pagdalisay naman po na yan, na kung saan nga po ay nakapalubang pananalig, hindi naman po niya pinahintulutan na malugmok at hindi ko makamit kung ano man yung aking hinihingi sa kanya. Let's say, kunyari po ay karamdaman. Karamdaman ng aking gaya na nating anak, kabiyak, or kung sino pa nang may mahal sa buhay. Kagaya nga po nung last Friday po ba ako kumanta na nakaharap sa kanya? Di po ba hiniling ko po yung kagalingan ng isang katauhan na malapit sa akin at mahal ko? Buhay ang Diyos, alam niyo po ba, magaling na po siya ngayon. Kaya nasa pananalig nga po natin, nasa pagdulog, kung ito po ay talagang tapat sa ating mga puso, tuwirang makamtan po natin ang kagalingan. Amen? Kaya po, namnamin po ninyo ang awitin ito sapagkat ito po ang maaaring masasabi sa inyo ng ating Panginoon. Ang lyrics po ng awiting ito ay, kung tuwirang mananalig at mananampalataya sa ating Panginoon, tayo sa ating Panginoon, ay mamumunga po tayo. Ano po ba yung bunga? Mamumunga. Ito po yung naging dulot, naging amen, yung po. So, mamumunga daw po tayo sapagkat kung nakamta natin ang kagalingan, talaga pong meron tayong pananalig. Amen po ba? Kaya po para sa inyong lahat at para sa ating Panginoon, namnamin po ninyo ang awiting ito. Ang sino man sa akin mananakang din ako sa Kanya. At kung siya'y mabangang ng masagana, siya sa Ama'y nagbigay ng karangalan. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Hinango sa dilim at kababaan, ang kaibigay mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang hihigit
sa yaring pag-aalay. Kung paano mahal ako ng aking ama, sa inyo'y aking ipinadarama. Sa pag-ibig ko, kayo sana ay manahan. At pilin ko sa inyo ay magmahalan. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Hinango sa dilim at kababaan, ang kaibigay mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang hihigit sa yaring pag-aalay. Pinili ka't hinibang upang mahalin, nang mamugat bunga mo'y panatilihin. Humayo ka't mabigan ang masakana, kagalakang walang hanggang ipamamana. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Hinango sa dilim at kapapaan, ang kaibigay mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang hihigit sa yaring pag-aalay. Maraming salamat po, di po ba? Gayon tayo kamahal ng ating Panginoon, di po ba inialay niya ang kanyang sarili, ang kanyang pagkatao, ang kanyang buhay, nang sa gayon ay tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Kung tuwirang mananalig at mananampalataya sa kanya, ano nga po ba ang hindi niya ibibigay? Kung ang bugtong anak ng ating Panginoon, ang ating Ama ay ibinigay niya, di po ba ang ating Panginoong Jesucristo, ano pa kaya ang bawat kahilingan natin kung tuwirang mananalig at mananampalataya sa ating Panginoon? Amen po ba? Kaya nawa po ay nagalak kayo sa aking awitin. Nawa po ay naramdaman niyo ang presensya ng ating Panginoon. Maraming salamat. Maraming salamat, kapatid. Tunay nga pong napakamahal tayo ng Diyos sapagkat ang bugtong na anak niya inaalay sa atin para sa ating mga kasalanan. Kaya po, walang hanggang papuri at pasasalamat sa Ama. Ang susunod naman po ay nagdiriwang ng kanyang ika-4 na taon sa pagsilang sa bandal na Espiritu sa katauhan ni kapatid na Berhel. Palakpakan po natin. Purihin ka at pasalamatan, dakilang Diyos, amang walang hanggan, sa 4 na taong nagdaan na anibersaryo ng aking pagkakahirang. Salamat sa mga biyaya at pagpapalang handog mo, sa mga kadakilaan at kahiwagaang pinasilay mo. Hinihiling ko po sa iyo na gabayan mo ako ng iyong Espiritu upang maisiwalat ko po ang papuri at pasasalamat sa iyo. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po ang mga anak ng ating Panginoon? Mabuting mabuti po. Muli po ay ang ating papuri at pasasalamat sa Kanya sa panibagong buhay, panibagong pagkakataon na tayo po'y anyayahan niya sa banal na dambana niya upang maramdaman natin ang pagmamahal niya at marinig po natin ang kanyang mga banal na salita. Amen po ba? At bilang pasasalamat po, palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Napakapalad po ng bawat isa. No po, yung pong panahon natin ay nakakatamad kung magbibilang tao. Masarap pong mamaluktot sa kwarto, masarap pong manood ng telebisyon, masarap manginain. Subalit binabati ko po ang bawat isa
na sa kabila man po ng ganitong panahon, nandun po ang ating pagtalima upang ating mapapurihan at mapasalamatan ang ating Diyos na buhay. Amen po ba? Opo, tama po ang inyong narinig. July 7, 2010, ako po ay hinirang na isang alagad ng banal na espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Conching. At ngayon po, July 7, 2014, ika-4 na taong anibersaryo ko po ng pagkakahirang bilang isang alagad. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Nais ko pong purihin at pasalamatan ang ating Panginoon, ang ating Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Kasama na din po ang ating mahal na ina at sa pangalan po ng ating minamahal na Apo Conching, sa marami pong mga biyaya at pagpapala aking pong nakamtan sa dakong ito, sa mga kahiwagaan at kadakilaan na aking nasaksihan, sa pagbibigay niya ng kagalingan sa aking mga mahal sa buhay, sa pagtawid niya sa hirap ng buhay, sa patuloy na pagtanglaw, patuloy na pagbibigay ng kapayapaan, at patuloy na pagsisilid ng kapanatagan sa aking buhay. Dakilang Ama, pinupuri at pinasasalamatan po kita. Salamat po sa ating minamahal na Apo Conching na siya pong ginamit ng ating Panginoon na sa pamamagitan ng kanyang paggamit sa katauhan, doon ko po naramdaman ang tunay na pag-ibig ng ating Diyos na buhay. Sapagkat sa mga hindi po nakakaalam, bagamat paulit-ulit ko pong naibabahagi, sabi ko nga po, sa dati ko pong buhay ay nangarap po ako na maging isang pari. Subalit hindi po yun pinahintulutan ng Diyos. Ako po ay nalabas ng seminaryo. 12 araw lang po ang tinagal ko sa loob ng seminaryo. Sa mga panahon pong yaon, gumuho lahat ng pangarap ko. Ayokong makausap ang tao. Ayokong makakita ng tao. Naiinggit ako sa lahat ng mga nakakatupad sa pangarap. Kala ko noon, wala nang silbi ang buhay ko. Subalit ang maliwanag kong pinagnilayan, ang isang taong nadapa, pwede pang muling tumayo. At anumang kabigo ang naganap sa buhay natin, may maganda pong plano ang Diyos sa ating lahat. Amen po ba? Salamat po sa aking minamahal na kapatid na Ana, na ginamit pong instrumento ng ating Panginoon upang maakay po ako sa dakong ito. At salamat sa lahat po ng mga kapatid kong alagad, sa mga CAPS, sa mga tagasunod, at sa mga pasyente po na patuloy na nagmamahal. At higit sa lahat po sa aking mga pamilya at mahal sa buhay, sa aking pong mga magulang at sa aking pong inda. Maraming salamat po. Paano nga po ba ako nakatungo sa dakong ito? Unang tuntong ko pa lang po ng mga paa sa dakong ito, pinakita na po ng Diyos na siya ang naririto at nasa katauhan ng mahal na Apo Conching. Unang punta ko po sa dakong ito, nandun po ako sa may tabing pinto. Sabi po ng mahal na Apo Conching, mga kapatid, noon po may haplusan pa. Sabi niya, mga kapatid, yung pong mga magpapahaplos, maiwan po. Magkakaroon po ng meeting ang mga alagad doon po sa loob ng adoration. At kami po may pag-uusapang importante. Sabi ko po sa isip ko, ano kayang pag-uusapan nila? Siguro mayroong mahalaga. At nalaman ko po na may pupuntahan daw po ang lahat ng alagad. Alam niyo po, sa unang pagpunta ko po dito, sinubukan ko kagad ang Diyos. At dahil sa pagsubok kong matapat, ipinakita naman po ng Diyos na siya ang naririto. Ang sabi ko po, Panginoon, Divine Mercy, kung kayo nga po yung nagsasalita sa babae na yon, gusto ko po patunayan mo sa akin. Kung ikaw po talaga yung nagsasalita gamit yung Apo Conching na yon, dapat po kung saan sila pupunta bukas, makasama ako. Yan po ang pagsubok ko. Walang ano-ano po, lumabas po si kapatid na Ana. Ang sabi po niya, anak, nakita ka ng mahal na Apo Conching. Sabi daw niya, kung gusto mo, bukas daw sumama ka sa pupuntahan namin. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Di ko po alam kung magiging masaya ako o lulubog ako sa kahihiyan dahil sa kasalanan ko. Subalit isa lang po gusto kong ipunto sa mga nagsusuri po na tumutungo sa dakong ito. Kung paiiralin niyo po ang pagsusuri niyo bilang tao, magkakasala po kayo. Ang pairalin niyo po ay ang pagsusuri na mula sa Diyos at ipapakita po ng Diyos na siya ang naririto,
siyang nagsasalita sa dakong ito at siyang gumagawa ng hiwaga sa dakong ito sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kanina po, sabi, hindi po ito isang pangaral. Gusto ko lang pong ihayag sa inyo ang mensahe po ng banal na Espiritu sa akin. Pagkatapos ko pong maligo, ang sabi ko po, ano kayang i-share ko? Subalit ang maliwanag po pumapasok sa isip ko, ipayapa mong iyong kaisipan, ipanatag mong iyong kalooban, gagamitin kong iyong katauhan upang makapaghayag ng marapat at mainam. Pagkatapos ko pong maligo, nag-ahit po ako ng aking bigote para naman po medyo pogi ako pag humarap sa inyo. Hindi po sinasadya, pagkaahit ko po, nasugatan po yung aking babang parte po ng aking labi. Dahil po nasugatan, nagdugo. At sa pagdurugo po niya, diniinan ko po ng beam po, ng tela para po maampat yung dugo. Nung pong pagkapindot kong gano'n na madiin, natanggal po yung dugo. Ngayon po naisipan ko na pong isuot ito po aking uniform. No po, mukha po ang abogado, no po. Sinuot ko na po yung uniform. Ngayon po, dahil po yung uniform ko, salamat sa Panginoon, meron po akong mabait na nanay, maputi pong maglaba. So puting-puti po itong aking sinuot. Pagkasuot ko po, hindi po inaasahan, may nakita po akong dugo dito po sa aking uniforme. Sabi ko po, anibersaryo ko ngayon, bakit nagkaroon ng batik yung aking uniforme? Bakit kaya narumihan? Kung iisipin ko po maruming pag-iisip, iba po darating sa isip ko. Pero inapuhap ko po yung mensahe ng banal na Espiritu at gusto ko pong ipahayag sa inyo. Ito po ang mensahe niya. Anak na minamahal, sadyang aking pinahintulutan na ang iyong kasuotan ay marumihan upang aking sambitin at ituran. Yan ang katotohanan. Sa tao, gumawa ka ng pawang mabuti at pawang malinis. Misan ka lang magkamali, burado na lahat ng mabuti mong ginawa. Ang titignan ay yung marumi at pangit mong ginawa. Subalit anak, sa akin, marami man kayong kasalanang ginawa. Binubura ko yon. Di ko pinagmamasdan yon. Ang tinitignan ko yung inyong isang pusong nagsisi, isang pusong nagbalik loob, at isang pusong nagbagong buhay. At yan ang dahilan kung bakit ko kayo hinirang. Di ko pinagmasdan inyong mga kasalanan, kundi ang aking minasdan ay ang inyong pagbabalik loob at pagbabagong buhay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sa mga naririto po, kung mayroon man po tayong mga nagawang kasalanan sa ating Panginoon, huwag po kayong magdalawang isip na humingi ng tawad at magbalik loob. Napakabuti po niya at napakadakila niya. Ang lahat po'y kaya niyang patawarin, basta magsisi po tayo ng matapat sa ating mga puso. At ito pa po ang bahagi. Anak, kung papaanong iyong kasuotan ay walang dumi, subalit pinahintulutan ko't niloob na magkaroon yan, anong ibig kong ituran? Yan ako, anak. Kung anong wala sa inyo, kaya kong ibigay. Kung anong kulang sa inyo, kaya kong iyalay. Alalaumbaga, mayroon ka ba ngayong sakit at wala kang kagalingan? Kapag akong iyong pinagtiwalaan, kaya kitang bigyan at alayan ng kagalingan. Lumbay ba ang iyong kalooban at wala ang kagalakan? Kapag ako iyong pinagtiwalaan, kaya kitang bigyan ng kagalakan. Bigo ba ang iyong buhay at wala kang katagumpayan? Kapag tinanggap mo ako, kaya kitang bigyan ng katagumpayan at kaginhawahan. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At eto pa po, mahal na kapatid na Beth, pasensya na po, medyo humaba. Papunta po kami dito. Sabi po ni Tita Jazz, ang aking pong kapatid na alagad, magkasunuran po kami, magkaiba kami na sasakyan. Birds, sabi niya. Bigla pong hinto nung sasakyan nila. Bigla rin pong hinto nung sasakyan ko. Kumaba po ako, ang kala ko po may nangyayaring di maganda sa aking inda at sa aking nanay sa loob ng sasakyan. Tawag ka, sabi po ni Tita Jazz. Bakit? Baba naman po ako. Bakit? Yung po palang mga tumatawag sa akin, nagkukwentuhan lang at hindi naman pala ako tinatawag. Pero sumunod ako kahit di ako tinatawag. Habang naglalakbay po, nangusap na naman sa akin ng Espiritu, anak na minamahal, yan ang pawang katotohanan. Sa sanlibutan, maraming tatawag sa iyo.
Subalit suriin mo kung ang tumatawag sa'yo magtuturo ng tama o ang tumatawag sa'yo magbubulid sa masama. Anak, sa dakong dambana, ako ang sa inyo'y tumawag at ako ang tumatawag sa pamamagitan ng aking espiritu sa katauhan ng Apo Conching mo. Kaya't sumunod ka, tumalima ka, di kita pababayaan. Mga kapatid, sa araw po na ito, hindi po kayo tinawag ng trompeta, hindi po tayo tinawag ng kaibigan, o di tayo tinawag ng kusino man. Sa araw at oras po na ito, ang Diyos po ang tumawag sa ating lahat. Kapag tinawag ka ng Diyos, hindi ka lang niya papatulalain at di ka lang niya papalungkutin. Kapag tinawag ka ng Diyos, kung malungkot kay pasasayahin ka, kung may sakit kay pagagalingin ka, at kung madilim ka, liliwanagan ka. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At eto na naman po, pag-andar po ng aming sasakyan, umuulan. Sabi ko, kaputi ng aking damit, planchado, mababasa. May pamamaraan, may payong para sumalindong. Nangusap na naman po sa akin ng Espiritu, hindi ko po ito kayang hindi isiwalat sapagkat baka po mahimatay ako. Kaya ako po sinisiwalat sapagkat ito ang atas, naniniwala po ako. Kapag binigyan ka, ibahagi mo. Dahil kapag binigyan ka at hindi mo binahagi, di ka na uli bibigyan dahil puno na. Kailangan kung meron ibahagi mo, para na ibahagi mo, bigyan ka ulit. Sa marami pong biyaya, magbigay kayo sa kapwa para hindi maubos. Subalit ang tago ng tago, nawawalan dahil nabubulok. Amen po ba? Eto na po, anak, sa sanlibutan, kapag umuulan, may kaparaanan upang di ka mabasang lubusan. May kapote, may payong, at may mga tahanan. Kapag mainit ang araw, may payong, may bimpo na may mga pantakip diyan upang di mo maramdaman ang ulan at ang init ng araw. Yan ako anak sa inyong mga buhay. Kapag kayo may pinagdaraan ng bagyo ng buhay, ako ang salindong nyo, ako ang gabay nyo, ako ang patnubay nyo upang di kayo maano at di mapahamak ang mga katauhan nyo. Sa pamamagitan ng aking espiritu, sa katauhan ng Apo Conching mo, kaya't ang lahat ng ito ay iyong natamo. Mga kapatid na minamahal, hindi po ito isang pangaral o pangangaral. Hinayag ko lang po sa inyo ang binahagi sa aking kaisipan upang makapagdulot din naman ng galak at inspirasyong mainam. Sa panghuli po, nais ko lamang pong sabihin sa lahat, noong hinirang ako bilang alagad, hindi ako nagsisi. Nung naging alagad ako, hindi ko po ito binaliwala. Kundi mula noong naging hinirang ako, hanggang ngayong anibersaryong ika-4 na taon ko, gusto ko po patuloy na mag-alab ang puso ko sa pananalig at pananampalataya. Gusto ko pong patuloy akong magamit ng Diyos para sa aking kapwa. Salamat po sa ating Panginoon. Salamat sa ating Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo sa gabay at patnubay, sa banal na Espiritu, sa mahal na Ina at sa ating pinakamamahal na Apo Conching. Kung wala po si Apo Conching, wala po tayong lahat dito. Hindi ko po masasabing alagad ako kung wala si Apo Conching dahil siya po ang ginamit na daluyan ng Diyos upang mahirang ako at upang matamu ko ang banal na Espiritu. Salamat po mahal na Apo Conching. Salamat sa kanyang mga pamilya at mahal sa buhay. Salamat po sa inyo na patuloy na nagmamahal. Hiling ko po, naway patuloy niyo po akong ipanalangin. Patuloy niyo po ipagdasal kaming lahat ng mga lingkod na naway patuloy po kami matatag, maging matibay, maging matapat sa pagtalimat pananampalataya upang patuloy na magamit ng ating dakilang Diyos Ama. Sabi ko nga po, purihing walang hanggan, pasalamatang walang katapusan, ang Diyos na makapangyarihan na sa atin nagbigay buhay. Siya ang dahilan kung bakit tayo nakalalaban. Siya ang dahilan kung bakit may kagalakan. Salamat sa kadakilaan na patuloy niyang bigay, sa gabay at patnubay sa bawat katauhan. Sa sanlibutan ating tinatahanan bilang panandalian lamang, kung ating mararamdaman kanyang pagmamahal, bawat araw natin magiging magaan, kapakinabangay kakamtan, kagalakay mararamdaman. Ang lahat ng aking sinambit at tinuran ay di ko karunungan bilang katauhan, kundi kaloob ng Espiritong Banal sa pamamagitan ng kinalugdan. Bilang Apo Conching na turingan na sa atin nag-alay, buong pusong tumatalima sa bawat araw upang tayong mga nadimlan ay maliwanagan
tayong naligaw ay maakay, at tayong walang pag-asa sa buhay, masidlan ng pag-asang lubusan. Tandaan niyo po, lagi ko sinasambit, bukang liwayway, aming nasilayan. Amang mapagmahal na sumpungan at tuwiran. Kaming makasanlibutan, tinunguhan, kinalugdan. Apo Konching ang pangalan na bago ang aming buhay. Apo Konching na turingan kung pagmasday nilalang. Babaeng katauhan, maliit ang sukat niyan. Subalit sa kalooban ng kanyang katawan, walang kamalay ng nilalang. Diyos na buhay ang nasa kaloob-looban. Kaya, sa bawat katauhang magtitiwalang tuwiran, sa dampi ng kanyang mga kamay kahiwaga ay masisilayan. Sa bawat salita niyang niluluwal kaganap ay tuwiran. Sa sinumang may karamdaman, kagalingay kakamtan. Si Apo Konching nakikita po natin bilang tao, subalit ang nasa loob ng kanyang pagkatao, Diyos, Espiritu Santo. Tulad ko, tulad niya, tulad nila na gumaling at nakinabang, nagliwanag at nagkaroon ng pag-asa sa buhay. Ikaw na ngayon pa lang, kung magtitiwala ka, sisigla ka, sasaya ka, magliliwanag ka, at mararamdaman mo ang pag-ibig ng Diyos Ama. Salamat po, Panginoon, 4 na taon, naway patuloy mo pong bigyan ng pagkakataon na ikay mapaglingkuran ko. Magandang umaga po at maraming salamat. Maraming salamat kapatid. Tunay na tunay nga po ang kanyang tinuran. Sa lugar na ito, dito naninirahan ang ating Panginoong Hesukristo sa katauhan ng ating mahal na Apo. Maraming salamat. Ang susunod naman po ay ang kapatid nating si Mila Malyari. Magandang umaga po sa lahat. Muli po, salamat po sa pagtawag sa akin sa araw na ito. Para po magpurit mapasalamat sa ating Panginoon sa bawat araw pong kagalakang natatanggap po sa Kanya, sa bawat araw po na pag-akay niya sa akin sa banal na dambanang ito. Nagpupurit, nagpapasalamat po ako. Katotohanan po lahat ang sinabi ng ating kapatid na si Berhel. Isa po sa hinangaan ko sa mga alagad na para pong 4 na taong anniversary ko rin po dito, kasi po kung hindi po ako nagkakamali, July 17 po ako nung unang makatungtong dito. Siya po pala July 7 siya nag-umpisa ditong nahirang na bilang alagad. Na siya rin po ang unang nag-akay sa amin dito para po maalaman na dito po, sa kanya po namin nalaman na mayroong gawain ganito. Dahil po noon nga po ako na-diagnose ng breast cancer stage 2 nung pong nasa Hong Kong ako. Nasabi po niya sa nanay ko, pagdating ko, dito nga daw po ako tumuloy. Yun nga po ang ginawa ko. Na dito nga po ako unang pumunta nung una po akong nagbakasyon dahil po December 8 po ako na-opera, July po ako umuwi noon. Kaya pagkakakita ko po kay Apo, lumapit po ako sa kanya. Ang tinuruan po agad sa akin na po, anak, angkinin mo na magaling ka na. Kaya inaking ko po yun. Kaya buhat po noon, tuwing pong mag-check up ako doon sa ibang bansa, sa Hong Kong nga po ako na nakadestino po noon. Dinadasal ko po ako, kaya minsan po, nagte-text muna po ako kay Apo. Sabi ko, Apo, ngayon po ang check-up ko. Anak, angkinin mo. Nawala yan na sa check-up mo, normal ang lahat. Kaya po, pagkatapos po ng check-up ko noon, sabi ko kay Apo, Apo, salamat. Normal nga po. Hanggang pong, bali po 5 taon na po sa December, buhat po nang ma-opera ko. Salamat po sa Ama, talaga pong wala na pong bumabalik na bukol sa aking dibdib. Kaya papurit pa sa salamat po talaga.
Kaya po sa bawat araw gusto po makatalima na makarating dito para araw-araw po ako magpasalamat sa harapan niya. Kahit nga po, tapos po nasundan pa nga po ng stroke nung February. Kaya po, sa mga pinagdaanan ko po, talagang pong masasabi kong mahal ako ng ating Panginoon dahil po nalagpasan ko po ang lahat. Talaga pong nagpakatatag po ako. Ayun nga po, nakamtan ko po ang talagang kagalingan. Kaya walang hanggang papurit pasalamat sa ating Panginoon sa pagmamahal niya sa akin, sa pag-alaga niya sa akin kahit po kung minsan nakakalimot din po na tumalima sa kanya nung po nandun ako sa ibang bansa dahil po sa kabalan sa trabaho. Kaya po ngayong andito po ako na sabi ko nga po sana sa bawat araw makatalima ako sa kagustuhan niya para po sa mga pinagkaloob niya sa aking kagalingan, sa mga karamdaman ko pong nakamit po nung haga po nasa ibang bansa ako. Kaya po sa bawat araw, sana po patuloy po akong makasunod sa kanya. Nawa po patuloy din po niya akong patatagin sa bawat araw. Kaya muli po papurit pasalamat sa iyo, Ma. At sa pamagitan po ng ating minamahal na Apo Kunching, sabi nga po ni Berhel, kundi po talaga sa kanya, siguro po tayong lahat wala dito. Siya po ang ginamit ng Ama para po mamulat tayo sa pananampalataya sa kanya. Para po makilala natin siya. Lalo na po yung mga nakakaranas ng mga karamdaman, yung pong katulad kong na-stroke, yung pong may mga cancer. Basta manalig lang po tayo, hindi niya po tayo pababayaan. Maraming salamat po. Maraming salamat po, kapatid. Tunay nga po ang lubos na pananalig at pagtitiwala natin sa Ama ang magbibigay sa atin ng kagalingan ng ating lupang katawan. Hindi lang po ng lupang katawan, kundi ang ating kaluluwa. Ang susunod naman po ay magbibigay ng isang awit, si Nanay Myrna. Palakpakan po natin. Muli po, dakilang Ama, papurit pasasalamat po sa iyo. Sa panimulang araw ng linggong handog mo, muli ay niloob mo po na maging bahagi ako sa gawain mo. Nawa, mangwan at maghari kang muli sa anumang gampanan na kaloob mo. Amen. Mapagpalang umaga po sa katanghaliang ito sa ating lahat. Napakaganda po ng mga nagbahagi simula sa pag-aawit ng ating kapatid na bunso, buhay na buhay. At bagamat ako po ay tinawag ng Ama upang mag-alay ng awitin, di ko po mapigilan na hindi magbahagi ng karampot sa inyo sa pagbabahagi ng kapatid na Berhel at ng kapatid na Mila, kung paano nasambit niya yung bukol niya sa dating bukol. Tingnan niyo po, ibinalik lang po sa aking gunita yung naging daan din ang pag-akay ng Panginoon sa akin dito sa dakong ito, na ako din po ay nagkabukol sa kanang dibdib. Maraming bukol, maraming karamdaman. At yaon po ay pinagaling ng ating Panginoon, pinagaling ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng aking pananalig. Pananalig sa kanyang mga banal na aral, sa kanyang mga banal na salita. Sa pamamagitan ng ating minamahal na Apo Kunching, na tuwirang ginamit ng Diyos. Na kung papaano sa sarili nating buhay, di po ba alam nating may Diyos? Subalit sa unang buhay, hindi makapanahan sa atin ang pananalig. Pag may sakit na po tayo, ando na po yung takot. Amen po ba? Naku, tanging Ama lamang po ang nakababatid ng pinagdaanan ko, ang kabiyak ng puso at ang kapatid kong si Tito JR. Subalit ang lahat pong yon,
Purihin ang Diyos. Wika nga ng kapatid na Mila, sino makapagsasabi ngayon nakatindig siyang diretso sa harapan at tumatalima sa kalooban ng Diyos sa kanyang pananalig. Kanina po, sa amin pa lamang kong tahanan, ando na po yung kabog ng dibdib sapagkat hindi po lingid sa inyo. Ito po'y lagi kong hinihiling sa Panginoon na nawa Ama sa bawat panimulang araw ng linggo, maging bahagi ako ng gawain mo sa kaparaan ng nasa at ibig mo. Kung magbahagi, kung mag-aalay ng awitin, o kung anumang gampana na mula sa'yo. Sabi ko sa sarili ko, napangatawanan ko sa isip ko na hindi na po ako magpapalista sapagkat nananalig ako na sa pagdulog natin sa Ama, higit na naririnig ng Ama kaysa sa tao. Amen po ba? At salamat sa Diyos, sa anak na Ana, na ipinadama sa Kanya, ibilang niya ako sa gagamitin ng Diyos sa araw na ito. Napakadakila po ng Panginoon, sapagkat hindi lamang po sa karamdaman natin kailangan gamitin ng pananalig. Sa sarili ko po, hindi lamang po sa karamdaman, kundi napakarami nating mga bagay na iniluluhog sa Panginoon. Amen po ba? Maaaring sa pamumuhay, maaaring sa mga mahal sa buhay na nasa mong ilapit o idulog sa Ama. Maaaring mayroon tayong gustong mabago. Gaya nga kahapon ba yun? Anong Sabado, kung paano ko po ibinahagi yung mga alaga ko na hindi ko kayang pagbaguhin sa ganang sarili ko. Kaya po, samot dalangin ko sa Ama, sa makatotohanang pananalig, pagsasabuhay at pagsusumakit na magpakatotoo, nananalig ako na ang Diyos ang makapagpababago ng lahat, higit sa lahat sa aking sarili. Maraming salamat po kay sarap pong magbahagi. Subalit ako nga po tinawag ng Ama dito upang umawit. Kaya po mga kapatid kayo, pag niloob po ng Amang kayo'y tawagin upang tumindig sa harapan, magdumali na po kayo. Huwag po nating pahihinda ng Panginoon. Salamat po. Salamat po talaga sa Ama kung paano pinagsisigawan ng ating kapatid na Virgel. Salamat sa katauhan ng ating minamahal na Apo Kunching. Sapagkat sa pamamagitan ng pagtupad niya, pagtalima niya, at sa pamamagitan ng ating pagpapakatotoo at pananalig sa Diyos na ang Diyos ay buhay, di po ba lahat ng idinudulog natin, hindi man tuwirang lahat ay nakakamtan? Yun po mga karamdaman ng ating mga mahal sa buhay, karamdaman natin, mga pangangailangan at marami pang iba. Di po ba nakakamtan natin? Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Narinig ko rin po yun sa bahagi ng anak na Virgel. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang sarap kumanta ng napakaraming awitin, subalit ito po ang udyok sa puso ko. Bagamat hindi pinamagatang manalig ka, ang Diyos ay pag-ibig at sa pag-ibig natin sa Diyos, doon papaloob ang pagdinig niya sa atin sa pamamagitan ng ating pananalig. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Panginoong Diyos na buhay. Salamat po. Happy anniversary, anak na Virgel. Wish ko pa sa'yo, anak, makasadsad hanggang sa wakas. Tayong lahat. Pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso at kaluluwa, ang siyang nagdulot sa aking buhay ng gintong aral at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawin kailan pa man sa puso't diwa. Tayo'y isa lamang kahit na tayo'y magkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag
pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y biko, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Sikapin sa ating pagsuyo, ating ikalat sa buong mundo, pag-ibig ni Jesus, ang siyang sumakop sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y biko, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y biko, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Diyos ay pag-ibig. Diyos ay pag-ibig. Salamat po, Ama. Amen. Maraming salamat po, Nanay. Tunay nga pong wagas na pag-ibig ang ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Kung nanamnamin lang po natin yung lyrics ng kanta, napakaganda po, talagang ipinadama niya sa atin ang tunay na pag-ibig. Ang susunod naman pong magbabahagi ay si kapatid na Meralyn Silayan. Palakpakan po natin. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Mapalad po ako, hindi ako nadala rito. Hindi ako inakay ng Ama sa pamamagitan ng sakit. Kundi inakay niya ako upang lumalim sa pananampalataya at panalig sa Kanya. 2007 po, October, nung dumating ako dito. At 2007 din nung humayo ang mahal na Apo sa ang Divine Mercy sa aming lugar sa Tondo. Bakit po lumalim ang panalig at pananampalataya ko sa Ama? Sa pamagitan po ng mahal na Apo. Marami pong pinasilay sa akin ng Ama sa pamagitan ng mahal na Apo. Noong pong time na nagmimisahe po ang mahal na Apo, doon pa lang po pinadadama niyang hindi siya nangusap, kundi ang banal na Espiritu sa katauhan niya. Noong pong pumunta po sa bahay namin para i-bless po yung bahay namin, may pinasilay po ang Ama sa pamagitan ng mahal na Apo ng mata niya na parang kristal na umiikot. Doon po mas lumalim ang panalig ko na nagamit nga po siya ng Ama. Magpipitong taon na po ako dito at mas lumalim ang panalig ko
Miski nasa loob kami ng tahanan, miski nasa malayong lugar kami. Ano mang naramdaman namin sa aming katawan, sa aming lupang katawan, lingin mo sa lang sa Ama, binibigay niya ang kagalingan. Ganon po siya kabuti, ganon po siya kadakila, at ganon siya makapangyarihan. At nanalig po ako sa Ama na may paraan siya para sa mga anak niya gustong kumilala sa Kanya. Bakit po kami naririto? May kapatid po kami ngayon na kasalukuyang pinagbabatahan sa kanyang sakit. At umaasa din po kami, nananalig, na sa mga salita ng mahal na Apo na may pag-asa, nagagaling siya. Paniniwalaan at pananaligan ko yun, pagkat buhay ang Ama sa aming buhay. Tunay nga siyang gumagalaw sa bawat isa, sa buong pusong nananalig at nagtitiwala sa kanyang kabutihan. Marami pong hiwaga na ibinibigay ang Ama sa amin. Kaya't nagpupurit, nagpapasalamat ako sa iyo, dakilang Ama. Ikaw nga ay tunay na buhay na gumagalaw sa aming buhay na hindi mo kami pababayaan. Anumang oras na kailangan ka namin, nandiyan ka. Maraming salamat. Maraming salamat po kapatid. Tunay nga po ang pananalig niyo at pusong pagtitiwala sa Ama. Hindi man po karakaraka ipagkakaloob ng Ama ang kagalingan sa iyong kapatid, subalit nananalig po tayong lahat. Ang lahat po ay may hiwaga. Hindi naman po sa isang iglap ibinibigay niya ang kagalingan. May inais pong ipabatid ang Ama kung bakit minsan natatagalan. Basta po magtiwala at manalig lang po kayo, ipagkakaloob po ang kagalingan. Ang susunod naman po ay ang isang kapatid natin na sa pananalig at pagtitiwala din sa Ama, ang kagalingan na ipinagkaloob sa kanya. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa kapatid nating si Tita Chet. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ang tema po natin ngayon ay tungkol sa pananalig. Ako po ay nandito ngayon, hindi po upang hingi ng aking kagalingan sapagkat ako po ay pinagaling na ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Ako po ay pumupunta rito ngayon upang magpasalamat sa Kanya at sa mahal na Apo Conching, na kung di dahil sa Kanya ay hindi ako makakarating sa dambana pong ito. Ako po ay talagang nanalig na dito po magaganap ang aking kagalingan dahil po ako po ay nagkaroon ng ovary cancer, stage 2. Sa kaparaanan po ng Ama, ginawa niya kung paano maaalis yung bukol ko sa aking tiyan. At yun po sa pananalig at pananampalataya ko po, ibinigay po ng Panginoon ang aking kagalingan. At yun po ay talagang lubos na pinagpapasalamat ko. Kasi po kung hindi ako nanalig, siguro po ngayon wala na po ako. At ang totoo lang po, basta't manalig lang po tayo na may magagawa ang Ama sa atin. Ang imposible po sa tao ay posible sa Kanya. Kasi po kung hindi po natin siya pananaligan, hindi